Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, kung paano panatilihing malusog ang ating mga bato. Mga minamahal, kung sasabihin ko sa inyo ngayon na para manatiling malusog ang inyong mga bato, hindi ninyo kailangan ng maraming gamot, hindi kailangan ng mahigpit na dieta, at hindi kailangan ng malaking pagbabago sa inyong buhay, kundi isang bagay lamang ang susundin ninyo. Maniniwala ba kayo? Maaaring pakinggan itong napakasimple. At ang ilan ay iisipin na ito'y mga salita lamang na madaling pakinggan. Ngunit ang ibabahagi ko ngayon ay hindi lamang haka-haka. Ito ay napatunayan ng agham at isang bagay na maraming nakatatanda ang napabayaan sa loob ng maraming taon hanggang sa magsimulang magkaproblema ang kanilang mga bato. Mga minamahal, ang bato ay isang napaka-espesyal na organ. Hindi ito sumasakit, hindi umiimik, at hindi nagbibigay ng maagang babala. Hindi tulad ng sikmura na sumasakit kaagad o puso na agad naramdaman kapag may problema. Ang ating mga bato ay nagtitiis sa katahimikan. At dahil sa katahimikan na iyon, maraming tao ang nakakadiskubre lamang ng problema kapag huli na ang lahat. Maaaring narinig na ninyo ang mga kasabihang tulad ng normal lang na humihina ang bato kapag matanda na, nasisisra ang bato sa sobrang alat ng kinakain. Kung hindi masakit ang likod at hindi namamaga, sigurado na ayos pa ang bato. Ngunit mga minamahal, maraming taong may kidney failure ang hindi naman kumakain ng maalat, hindi umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, at may maayos na pamumuhay. Kaya saan naroroon ang problema? Nakakita na ako ng maraming pasyente na mahigit 60 o 70 taong gulang na sa kanilang regular check-up, bigla na lamang tumaas ang creatinine at bumaba ang glomerular filtration rate. Nakaupo sila sa harap ko at sinabi, "Doktor, normal lang naman ang pagkain ko, bakit ganoon ang bato ko?" At nang tinanong ko, nang mas detalyado ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, nalaman kong halos lahat sila ay hindi sinasadyang lumalabag sa iisang bagay na paulit-ulit nilang ginagawa araw-araw nang hindi nalalaman. Ang nakakagulat ay nang maayos nila ang isang bagay na iyon, maraming pasyente ang hindi na kailangan ng karagdagang gamot. Ang kanilang mga kidney gerbiaw ay nagiging matatag pagkatapos ng ilang linggo. Pakiramdam nila ay mas magaan, hindi na masyadong pagod, at mas malalim ang tulog. Mga minamahal, hindi ito mahika, at hindi rin ito sabi-sabi. Ito ay resulta ng pagpapahintulot sa bato na gumana sa mas kanais-nais na kondisyon sa halip na pilitin itong magtiis araw-araw. Sa video na ito, hindi ko na masyadong papatagalin ang usapan sa maraming bagay. Magtutuon lamang ako sa isang pangunahing prinsipyo. Isang prinsipyo na kung nauunawaan at ginagawa ninyo ng tama, mapoprotektahan ang inyong bato sa matagal na panahon kahit na sa katandaan. Ngunit sasabihin ko muna ito. Maraming tao, kapag naririnig ang sikreto sa malusog na bato, ay agad na iniisip ang pag-inom ng ganitong uri ng inumin, pagkain ng ganitong uri ng pagkain, pag-iwas sa ganoon, at pagpigil sa ganoon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay wala sa iniinom o kinakain ninyo sa isang pagkain, kundi sa kung paano gumagana ang inyong katawan araw-araw sa isang estado na kayo mismo ang lumilikha para dito. Kung madalas kayong pagod ng walang malinaw na dahilan, antukin sa araw, madalas umihi sa gabi, pakiramdam na mabigat ang katawan paggising sa umaga, o medyo lumala ang resulta ng inyong kidney test, ngunit hindi pa naman kailangan ng gamot, hinihimo ko kayong panoorin ng mabuti ang video na ito hanggang sa huli, dahil posibleng ang problema ninyo ay hindi sa edad, kundi sa isang ugali na tila hindi nakakasama, ngunit direktang nakakaapekto sa bato araw-araw. Sa mga susunod na minuto, tutulungan ko kayong maunawaan kung bakit tahimik na humihina ang bato, matukoy ang isang bagay na tahimik na nagpapagod sa bato, at higit sa lahat, ang simpleng paraan ng pagsasaayos na angkop sa mga nakatatanda, hindi magastos at walang pressure. Bago tayo pumunta sa mahalagang bahaging iyon, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe sa channel, mag-like
at i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga kapaki-pakinabang na nilalaman sa kalusugan para sa mga nasa edad at nakatatanda. At ngayon, magsisimula tayo sa isang napakahalagang tanong. Sa anong uri ng kapaligiran gumagana ang inyong bato araw-araw? Sa susunod na bahagi, tutulungan ko kayong maunawaan ito. At kapag naintindihan na ninyo, makikita ninyo kung bakit sa pagbabago lamang ng isang bagay, maaaring bumuti ng husto ang inyong bato. Mga minamahal, bago natin pag-usapan ang isang bagay na nagpapanatili ng kalusugan ng bato, kailangan nating maunawaan ng tama ang isang napakahalagang bagay. Dahil kung mali ang pagkaunawa sa simula pa lang, gaano man karaming payo ang marinig ninyo, madali ninyong makakalimutan ang pinakamahalagang punto. Marami sa atin ang naniniwala pa rin na humihina ang bato dahil sa katandaan. Sa edad 60 sa MT, normal lang na bumaba ang function ng bato. Pakinggan itong makatuwiran, ngunit mga minamahal, hindi iyon ang buong katotohanan. May epekto nga ang edad, ngunit hindi ito ang direktang sanhi ng mabilis na paghina ng bato. Ang talagang nagpapahina sa bato araw-araw ay ang kondisyon kung saan ito kailangang gumana ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Ang ating mga bato ay tulad ng isang sopistikadong filter, araw-araw. Sinasala nito ang daan-daang litro ng dugo upang alisin ang mga dumi, lason at labis na sangkap. Ngunit subukan ninyong isipin kung ang filter na iyon ay laging kailangang gumana sa matinding kapaligiran, gaano man katibay, unti-unti itong masisira. Ang problema ay hindi nagbibigay babala ang bato kapag pagod na ito. Kapag pagod ang sikmura, sumasakit ito. Kapag pagod ang puso, hinihingal kayo. Ngunit kapag pagod ang bato, normal pa rin ang inyong pamumuhay hanggang sa isang araw, magpatingin kayo at makita ang pagbabago sa mga numero. Maraming tao ang nagsasabi sa akin, "Doktor, wala akong nararamdamang sakit," at madalas kong sinasagot, dahil walang sakit, mas delikado ang bato. May mga pasyente na lumapit sa akin nang nagtataka. Normal ang pamumuhay, hindi maalat ang kinakain, hindi umiinom ng alak, ngunit lumalala ang kidney index taon-taon. At nang mas malalim kong tinanong ang kanilang pang-araw-araw na ugali, napansin ko ang isang karaniwang bagay. Ang kanilang mga bato ay gumagana sa isang hindi magandang kapaligiran sa loob ng maraming taon. Ang kapaligiran na iyon ay hindi bakterya at hindi rin isang matinding sakit, kundi isang napakapamilyar na estado sa pang-araw-araw na buhay na itinuturing ng marami bilang normal. Mga minamahal, ang pinakamalaking takot ay hindi isang malaking pagkakamali, kundi isang maliit na ugali na paulit-ulit na ginagawa araw-araw na unti-unting nagpapagod sa bato nang hindi natin nalalaman. May mga taong nag-iisip na sapat na ang pag-inom ng kidney supplement, ngunit kung hindi magbabago ang kapaligiran ng bato, ang gamot ay parang pansamantalang pagpapahid lamang sa isang basag na pader habang patuloy na humihina ang pundasyon. Sa susunod na bahagi, tutulungan ko kayong makita ng mas malinaw kung ano ang pinakaayaw ng bato sa pang-araw-araw na buhay. Bakit maraming tao ang may mahinang bato kahit hindi kumakain ng maalat? At bakit sa pag-ayos lamang ng isang bagay, maaaring makahinga ng maluwag ang bato? Huwag ninyong hulaan agad. Dahil kapag narinig ang sagot, marami ang nagsabi sa akin na, "Sana nalaman ko ito ng mas maaga." Ngayon, sisimulan kong ilahad iyon. Ngunit bago, kailangan nating tingnan ang isang napakapamilyar na sitwasyon na halos lahat ay naranasan na. Mga minamahal, ngayon, nais kong isipin ninyo, kasama ko ang isang napakapamilyar na sitwasyon. Isang sitwasyon na halos lahat sa atin ay naranasan na, at baka nga paulit-ulit pa nating ginagawa araw-araw. Paggising sa umaga, nagmamadali kayo. May umiinom ng ilang lagok ng tubig, mayroon namang hindi umiinom. Pagkatapos, sinisimulan ang araw ng pamumuhay, paggawa ng gawaing bahay, pamimili sa palengke, pag-aalaga ng mga bata, pakikipag-usap, paglalakad, hanggang tanghali o hapon kapag nagsimula,
Nang matuyo ang lalamunan, medyo mabigat ang ulo, saka lamang iisipin ang pag-inom ng tubig. At kapag umiinom, kadalasan ay marami ng sabay-sabay dahil uhaw na ang katawan. Mga minamahal, ito ang isang napakakaraniwang ugali, ngunit isa rin sa mga bagay na nagpapahirap sa bato araw-araw. Ang problema ay hindi sa kung gaano karaming tubig ang iniinom ninyo sa isang araw. Ang problema ay nasa estado ng katawan kapag umiinom kayo ng tubig. Kapag uhaw na ang katawan, nangangahulugan iyon na nagsisimula ng lumapot ang dugo. Bumagal ang daloy sa bato at tumataas ang pressure sa pagsasala ng bato. Sa puntong ito, kailangan pa ring salain ng bato ang mga dumi, ngunit gumagana ito sa mas masahol na kondisyon. Marami ang nagsasabi sa akin na, umiinom naman ako ng sapat na tubig araw-araw, Doc. Ngunit nang tanungin ko ng mas detalyado, nalaman kong hindi sila regular na umiinom lamang kapag uhaw na, at madalas ay pinagsasama-sama ang maraming tubig sa iisang oras. Mga minamahal, hindi gusto ng bato ang biglaang pagbuhos. Kailangan ito ng tuloy-tuloy at banayad na daloy, tulad ng isang maliit na batis na umaagos sa buong araw, hindi tuyo kung minsan at biglang umaapaw kung minsan. Kapag hinayaan ninyong mauhaw ng bahagya ang inyong katawan ng maraming beses sa isang araw, kailangang salain ng bato ang dugo sa isang mas lapot na kondisyon kaysa sa normal. At hindi ito nagdudulot ng sakit, hindi rin nagdudulot ng malinaw na discomfort, ngunit mabilis na naipon ang pinsala. May mga pasyente ang nagsabi na, hindi naman ako nauuhaw kaya sigurado ay ayos lang. Ngunit mga minamahal, huli nang nararamdaman ang uhaw, lalo na sa mga nakatatanda. Kapag nagsimula kayong makaramdam ng uhaw, matagal nang nahihirapan ang bato bago pa man iyon. Kaya, maraming taong may mahinang bato ang hindi napapansin na nilalagyan nila ng pressure ang kanilang bato araw-araw sa pamamagitan lamang ng isang ugali na tila hindi nakakasama. Sa bahaging ito, hindi ko pa sinasabi ng direkta kung ano ang isang bagay na iyon, ngunit kung matalino kayo, marahil ay nagsisimula na kayong makaramdam ng pahiwatig. Sa susunod na bahagi, ikukwento ko sa inyo ang isang napakatipikal na kaso, isang tao na hindi kumakain ng maalat, hindi umiinom ng alak, hindi basta-basta umiinom ng gamot ngunit humina pa rin ang bato. At nang baguhin niya ang isang bagay na iyon, nagsimulang bumuti ang lahat. Pakipatuloy na manood dahil ang kwentong ito ay posibleng katulad ng inyong sitwasyon o ng isang miyembro ng pamilya. Mga minamahal, bago ko sabihin ng direkta ang isang bagay na nagpapanatili ng kalusugan ng bato, nais kong ikuwento sa inyo ang isang kwento. Dahil minsan, ang isang totoong kwento sa buhay ay mas nakakatulong sa atin na maunawaan ang problema kaysa sa teorya. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang Ginoo na mahigit 15 taong gulang. Hindi siya nagpatingin dahil sa sakit o dahil sa sobrang pagod. Nagpa-regular check-up lamang siya dahil sa pag-aalala ng kanyang mga anak. Ipinakita ng resulta ng laboratorio na malaki na ang pagbaba ng function ng kanyang bato kahit na normal ang kanyang pamumuhay. Nang tanungin ko tungkol sa pagkain, sinabi niya na, "Doktor, huwag kang mag-alala, napakasimple ng pagkain ko. Halos hindi ako gumagamit ng patis o asin." Nang tanungin tungkol sa alak, ngumiti siya. "Napakakonti lang ang iniinom ko, minsan isang beses lang sa isang buwan." Nang tanong tungkol sa gamot, sinabi niya na hindi siya basta-basta umiinom ng gamot, gumagamit lamang kapag niresetahan ng doktor. Narito, iisipin ng marami na, kaya mahina ang bato ay dahil sa edad lang, ngunit nang tinanong ko ang isang napakasimpleng tanong, paano ka umiinom ng tubig sa buong araw? Saglit siyang natahimik at sumagot, siguro kulang ako sa pag-inom. Paggising ko sa umaga, hindi pa ako nauuhaw kaya hindi ako umiinom. Sa tanghali o hapon na ako, umiinom ng isang malaking baso. Mga minamahal, ito ang karaniwang punto na nakikita ko sa maraming nakatatanda na may problema sa bato. Hindi sa kulang sila sa pag-inom ng tubig sa buong araw, kundi hinahayaan nilang mauhaw ng bahagya ang kanilang katawan ng maraming beses at saka lamang uminom ng marami kapag uhaw na sila.
Ganoon din ang ginagawa ng Ginoo na ito. Araw-araw, kailangang gumana ang kanyang bato sa isang bahagyang lapot na dugo sa loob ng maraming oras. Walang sakit, walang malinaw na babala, ngunit tahimik pa ring naipon ang pinsala. Hindi ko siya binigyan ng karagdagang gamot noong oras na iyon. Ginabayan ko lamang siya na baguhin ang isang bagay na iyon sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya. Sinabi niya sa akin, "Doktor, pakiramdam ko ay mas magaan ang aking katawan, mas kaunti ang pagod sa hapon, at mas malalim ang aking tulog." At nang tingnan muli ang resulta ng laboratorio, malaki na ang pagbuti ng function ng kanyang bato, hindi na ito lumalala tulad ng dati. Mga minamahal, nagpapakita ito ng isang napakahalagang bagay. Hindi laging nagsisimula sa malalang sakit ang paghina ng bato. Maraming kaso ang nagsisimula sa isang maliit na ugali na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. May mga taong nagsasabi na, "Sana nalaman ko ito ng mas maaga marahil hindi ganoon kabilis humina ang bato ko." Sa susunod na bahagi, sasabihin ko ng direkta kung ano ang isang bagay na iyon, bakit kinukumpirma ng agham na napakahalaga nito, at bakit sa pag-ayos lamang nito maaaring maprotektahan ang bato sa matagal na panahon kahit na sa katandaan. Pakipatuloy na manood dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong video. Mga minamahal, sa puntong ito, marahil ay nagsisimula na kayong makaramdam ng problema, at ngayon ay sasabihin ko ng direkta ang isang bagay na nabanggit ko mula pa sa simula ng video. Hindi iyon gamot, hindi iyon mamahaling pagkain, at hindi rin iyon isang komplikadong paraan ng paggamot. Ang isang bagay na nagpapanatili ng kalusugan ng bato ay ang paraan ng pagdadagdag ng tubig sa katawan araw-araw. Pakipatuloy na tandaan, hindi ko sinasabing uminom ng napakaraming tubig, sinasabi ko na uminom ng tubig sa tamang paraan. Dahil, mga minamahal, maraming tao ang umiinom ng tubig sa maling paraan nang hindi nalalaman. May mga taong naghihintay na maunawaan bago uminom. May mga taong hindi umiinom ng kahit isang patak sa buong umaga, at pagdating ng tanghali, iinom ng 2 o 3 baso ng sabay-sabay. May mga taong umiinom lamang kapag kumakain, ngunit nakakalimutan ang tubig sa pagitan ng mga pagkain. Ngunit sa bato, ang pinakadelikado ay hindi ang matinding kakulangan sa tubig, kundi ang banayad na kakulangan sa tubig na paulit-ulit na nangyayari araw-araw. Kapag ang katawan ay bahagyang kulang sa tubig, ang dugo ay lumalapot, bumagal ang daloy sa bato, at tumataas ang pressure sa pagsasala ng bato. Sa puntong ito, kailangan pa ring gumana ang bato, ngunit gumagana ito sa ilalim ng stress. At kung ang sitwasyong ito ay paulit-ulit na nangyayari sa loob ng maraming taon, kahit hindi kayo kumakain ng maalat, hindi umiinom ng alak, hihina pa rin ang bato. Ipinakita ng agham na ang regular na daloy ng tubig ay mas nakakapagpababa ng pasanin sa bato kaysa sa biglaang pag-inom. Ang bato ay tulad ng isang filter. Kailangan ng filter na iyon ng isang matatag na daloy. Hindi gusto nito ang minsang tuyo at minsang bigla ang bumubuhos. Kaya, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karaming litro ng tubig ang iniinom ninyo ngayon, kundi kung hinahayaan ninyo bang maubusan ng tubig ang katawan, kung umiinom kayo ng tubig ng pantay-pantay sa buong araw, at kung regular na nakakahinga ang inyong bato. Mga minamahal, kapag sinasabi ko ito sa maraming pasyente, madalas silang nagtataka at nagsasabing, "Iyon lang ba, Doktor?" "Oo, iyon lang." Ngunit dahil simple ito, marami ang binabalewala ito. May mga taong handang bumili ng mamahaling gamot, ngunit hindi handang baguhin ang kanilang paraan ng pag-inom ng tubig araw-araw. Samantala, ang bato ay nangangailangan ng tamang ugali, hindi ng mga komplikadong solusyon. Sa susunod na bahagi, tutulungan ko kayo sa tamang paraan ng pag-inom ng tubig para sa mga nakatatanda. Napaka-specific, napakadaling gawin, walang pressure upang maprotektahan ang bato bawat araw at bawat oras. Pakipatuloy na manood. Dahil sa paggawa lamang ng tama sa susunod na bahagi na ito, marami ang nakakita ng malaking pagbabago sa kanilang katawan sa maikling panahon. Mga minamahal,
Ngayon alam na natin na ang isang bagay na nagpapanatili ng kalusugan ng bato ay ang paraan ng pag-inom ng tubig araw-araw. Ngunit kung ganoon lamang ang sasabihin, hindi pa rin sapat. Ang mahalaga ay kung paano ito gagawin ng tama, lalo na para sa mga nasa edad at nakatatanda. Pakihuwag mag-alala, ang ibabahagi ko ay napakasimple, hindi magastos, hindi kailangan ng komplikadong pagkalkula, at maaring agad na simulan bukas. Una, uminom ng tubig kaagad paggising. Pagkatapos ng magdamag na tulog, tahimik na nawalan ng tubig ang ating katawan sa loob ng maraming oras. Ang dugo sa oras na ito ay mas lapot kaysa sa normal at kailangang gumana ang bato sa hindi kanais-nais na kondisyon. Kaya, ang unang bagay na dapat ninyong gawin paggising ay uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig, mga kalahating baso hanggang isang maliit na baso ay sapat na. Hindi kailangan ng marami, kailangan lang ng maaga. Ang maliit na ugali na ito ay nakakatulong na bahagyang manipis ang dugo. Dahan-dahang ginigising ang bato at binabawasan ang pressure sa pagsasala mula pa sa simula ng araw. Marami ang nagsasabi na pagkatapos ng ilang araw na paggawa nito, pakiramdam nila ay mas magaan ang kanilang katawan at mas malinaw ang isip sa umaga. Pangalawa, uminom ng tubig ng pantay-pantay. Huwag maghintay na maubusan ng tubig. Mga minamahal, sa mga nakatatanda, huli na ang pakiramdam ng uhaw. Kapag uhaw na kayo, matagal nang nahihirapan ang bato bago pa man iyon. Kaya, huwag maghintay na maubusan ng tubig bago uminom, gawing ugali. Kada 1 o 2 oras, uminom ng ilang lagok ng tubig. Hindi kailangan ng marami, kailangan lang ng regular. Gusto ng bato ang regularidad. Ang isang maliit ngunit tuloy-tuloy na daloy ng tubig ay mas makakatulong sa bato na gumana ng mas madali kaysa sa pagiging tuyo at saka lang uminom ng marami. Pangatlo, iwasan ang pag-inom ng marami kapag uhaw na. Ito ay isang napakakaraniwang pagkakamali. Buong araw hindi umiinom, tapos kapag uhaw na, iinom ng 2 o 3 baso ng sabay-sabay sa bato. Hindi ito maganda. Nagdudulot ito ng biglaang pagbabago sa daloy. Mabilis na pagtaas ng pressure sa pagsasala na hindi makakatulong sa pangmatagalang function ng bato. Kung napapansin ninyong ganito kayo uminom ng tubig, pakiayos agad. Bawasan ang dami ng iniinom bawat pagkakataon. Dagdagan ang bilang ng beses na umiinom sa isang araw. Sa loob lamang ng ilang araw, masasanay na ang katawan. Pang-apat, bigyan ng prioridad ang purong tubig at maligamgam na tubig. Ang pinakamahusay na tubig para sa bato ay purong tubig pa rin. Ang maligamgam na tubig ay makakatulong sa katawan na mas madaling maabsorb, lalo na sa umaga at gabi. Limitahan ang sobrang lamig na tubig, matatamis na inumin, at inumin na may maraming stimulants, dahil ang mga ito ay hindi nakakatulong sa bato na magpahinga, kundi nagpapahirap pa dito. Panglima, pakinggan ang mga senyales ng katawan. Mga minamahal, bawat isa ay may iba't ibang kondisyon ng katawan. Hindi lahat ay kailangan ng parehong dami ng tubig. Kung regular kayong umiihi, maputla ang ihi, magaan ang pakiramdam sa hapon, iyon ay senyales na maayos ang paggana ng bato. Ngunit kung madilim ang ihi, madalas pagod, tuyo ang bibig, mabigat ang ulo, posibleng bahagyang kulang sa tubig ang katawan. Mga minamahal, sa paggawa lamang ng mga ito, marami ang nagsabi sa akin na hindi na nila nararamdaman ang mabigat na katawan, nabawasan din ang pag-ihi sa gabi, at hindi na lumalala ang resulta ng kanilang kidney test. Ngunit kailangan ko ring linawin, kung binabalewala ninyo ang prinsipyong ito at madalas na hinahayaan ang katawan na kulang sa tubig, kahit umiinom kayo ng gamot, patuloy pa ring magtitiis ang bato araw-araw. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung ano ang mangyayari kung patuloy nating babalewalain ang ugali na ito at kung bakit kadalasang nahuhuli ang pagtuklas sa pinsala sa bato. Pakipatuloy na manood dahil ito ay napakahalagang bahagi upang tunay nating maunawaan at hindi maging pabaya. Mga minamahal, sa puntong ito, maaaring may mag-iisip na okay lang siguro
kung minsan nakakalimutan kong uminom ng tubig. Sanay na ang katawan ko, ganoon na ito sa loob ng ilang dekada. Ngunit mga minamahal, hindi nasasanay ang bato sa pressure, kundi nagtitiis lamang hanggang sa hindi na nito kaya. Kapag ang katawan ay madalas na kulang sa tubig, kahit na napakakonti lang ngunit paulit-ulit na nangyayari araw-araw, magkakaroon ng tahimik na pagbabago sa bato na hindi natin nararamdaman. Una, lumalapot ang dugo kaysa sa normal. Kapag lapot ang dugo, kailangan ng bato ng mas malaking puwersa upang salain. Unti-unting tumataas ang pressure sa mga glomeruli ng bato, walang sakit, walang kirot, walang malinaw na senyales. Pagkatapos, unti-unting bumababa ang rate ng pagsasala ng bato. Hindi ito bumababa ng biglaan, kundi napakabagal. Napakabagal na bawat taon ay kaunti lamang ang ibinababa, kaya maraming tao ang hindi napapansin. At pagkatapos, isang araw, sa regular check-up, makikita ninyo na tumaas ang creatinine at bumaba ang glomerular filtration rate. Sasabihin ng doktor na nagsisimula ng humina ang bato ninyo. Sa puntong iyon, marami ang magugulat at magsasabing, pakiramdam ko naman ay normal lang ako dati. Mga minamahal, iyon ang pinakadelikadong katangian ng pinsala sa bato. Walang sakit, ngunit hindi naganap na maibabalik. Kapag ang mga glomeruli ng bato ay matagal nang nasira, napakalimitado ng kakayahang gumaling. Sa puntong iyon, ang pag-ayos ng ugali ay kapakipakinabang pa rin, ngunit hindi na kasing bilis at kasing dali tulad ng paggawa nito ng maaga. Nakakita na ako ng mga pasyente na nagsabi, sana nalaman ko ang tamang pag-inom ng tubig ng mas maaga, marahil ay hindi ako gaanong nag-aalala ngayon. Bukod pa rito, ang matagal na kakulangan sa tubig ay nagdudulot din ng maraming iba pang resulta tulad ng madalas na pagod, antok sa araw, madalas na pag-ihi sa gabi, tuyong balat, constipation, at pakiramdam na mabigat ang katawan sa hapon. Ang mga senyales na ito ay madalas na itinuturing na tanda ng katandaan, ngunit sa katunayan, ang bato ay labis na nagtatrabaho. Mga minamahal, ang nakakalungkot ay marami ang nagsisimulang magbigay pansin sa bato kapag kailangan na nilang uminom ng gamot o kaya'y kapag nabanggit na ang dialysis. Samantala, kung inayos ang isang maliit na ugali ng maaga, maraming kaso ang hindi na sana humantong sa ganoong kalala. Ngunit nais ko ring sabihin ang isang napakahalagang bagay upang maging panatag kayo. Kailanman ay hindi pa huli ang lahat upang simulan ang pagprotekta sa bato kung normal pa rin ang inyong pamumuhay. Sa susunod na bahagi, tutulungan ko kayong ikonekta ang lahat ng narinig ninyo at ituro ang paraan upang mapanatili ang ugali na ito sa matagal na panahon upang maprotektahan ang bato hindi lamang sa loob ng ilang linggo kundi sa loob ng maraming taon. Pakipatuloy na manood dahil ang huling bahaging ito ay makakatulong sa inyo na gawing isang matatag na pamumuhay ang kaalaman at hindi lamang gawin sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay kalimutan. Mga minamahal, sa puntong ito, marahil ay napansin na ninyo ang isang napakalinaw na bagay. Para manatiling malusog ang bato, hindi kailangan ng maraming gamot, hindi kailangan ng mahigpit na dieta, at hindi kailangan ng malaking pagbabago sa buong buhay, kundi kailangan lamang tratuhin ang bato ng mas banayad araw-araw simula sa tamang paraan ng pag-inom ng tubig. Ang ating mga bato ay hindi humihingi ng marami, kailangan lamang nito ng regular na daloy ng tubig, isang matatag na kapaligiran sa pagtatrabaho, at maagang pag-aalaga bago pa huli ang lahat. Mga minamahal, maraming tao ang nagbibigay pansin lamang sa bato kapag mayroon ng masamang resulta, kapag kailangan ng uminom ng gamot, o kapag nabanggit na ang dialysis. Ngunit sa katunayan, ang bato ay nagsisimulang humina matagal bago pa man iyon hindi lang natin nakikita. Isang baso ng maligamgam na tubig sa umaga, ilang lagok ng tubig ng pantay-pantay sa buong araw. Huwag hayaan ang katawan na mauhaw ng matagal. Ang mga ito ay napakaliit na bagay na maraming tao ang binabalewala, ngunit kapag paulit-ulit na ginagawa araw-araw,
Ito ang magiging pinakamalakas na kalasag na magpoprotekta sa bato. Nakarinig na ako ng maraming pasyente na nagsabi, "Dati, iniisip ko na ang pag-inom ng tubig ay pangalawa lamang. Ngayon ko lang naintindihan na ito pala ang pundasyon." At kapag naprotektahan ang bato, mas magaan ang katawan, mas kaunti ang pagod, mas malalim ang tulog, mas kaunti ang pagdepende sa gamot. Higit sa lahat, mapapanatili ninyo ang inyong kalayaan sa katandaan, hindi masyadong mag-aalala, hindi magiging pasanin sa mga anak at apo. Mga minamahal, ang malusog na katandaan ay hindi nagmumula sa isang malaking desisyon, kundi sa mga maliliit at tamang pagpipilian na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Kung isang bagay lamang ang matatandaan ninyo ngayon, pakitandaan ito. Huwag hayaan ang bato na gumana sa kondisyon ng banayad na kakulangan sa tubig araw-araw. Iniimbitahan ko kayong subukan ito sa loob ng 7 araw. Uminom ng tubig ng mas maaga, mas regular, at mas pakinggan ang inyong katawan. Posibleng pagkatapos lamang ng 1 linggo, magsisimula na kayong makaramdam ng pagbabago. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, paki-like, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell upang patuloy akong makasama ninyo sa mga kapakipakinabang na nilalaman sa kalusugan para sa mga nasa edad at nakatatanda. At kung sa inyong pamilya ay mayroong madalas pagod, may medyo mataas na kidney index o nag-aalala tungkol sa kalusugan ng bato, pakiibahagi ang video na ito sa kanila. Sino ang nakakaalam? Baka ang isang maliit na ugali ngayon ay makatulong sa kanila na maiwasan ang malalaking pag-aalala sa hinaharap. Mga minamahal, hindi nagsasalita ang bato kapag pagod ito, ngunit maaari tayong maging proaktibo sa pakikinig bago pa ito magsalita. Naway lagi kayong malakas, mas magaan ang pamumuhay araw-araw, at magkaroon ng mas mahaba, mas malusog, at mas tahimik na katandaan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa huli.